Kumusta po? Ako po, si Dr. Armando Reyes, isang espesyalista sa kalusugan ng mga kalalakihan na may higit 3 dekada ng karanasan sa urolohiya at nakatutok po ako sa kapakanan ng mga kalalakihan habang sila ay tumatanda. Paano po kung sabihin ko sa inyo na ang pagpapabaya sa inyong ari ay maaaring tahimik na humantong sa pagkawala ng silbi, to masasakit maga kondisyon o kahit kanser, at karamihan sa mga kalalakihan ay hindi malalaman na nangyayari na ito hanggang sa huli na ang lahat. Nakapaggamot na po ako ng libu-libong kalalakihan na nasa edad 60, 70 at pataas pa, at masasabi ko po ito sa inyo, ang pinakamalalaking pagkakamali ng karamihan sa mga lalaki pagdating sa kanilang kalusugang sexual ay lubos na maiiwasan. Maaaring iniisip ninyo na bahagi lang ito lahat ng pagtanda, pero hindi po. Sa katunayan, mayroong 5 simpleng bagay, mga bagay na malamang ay walang nagturo sa inyo na maaaring maprotektahan ang inyong kalusugan, ang inyong kumpiyansa, at ang inyong pagkalalaki hanggang sa inyong katandaan. Igagabay ko po kayo sa 5 mahahalagang hakbang sa pangangalaga na dapat gawin ng bawat lalaking higit sa 10 para mapanatili ang kanyang kalusugang sexual, kasama pa ang isang napakahalagang dagdag na payo na maaaring makaiwas sa isa sa mga pinakamasamang kondisyon na kinakaharap ng mga lalaki habang sila ay tumatanda. At kung sasamahan ninyo ako hanggang sa dulo, ibubunyag ko ang isang tahimik na gawi sa gabi na marami ang hindi napapansin, ngunit maaaring ito ang susi sa pangangalaga ng inyong mga ereksyon habang kayo'y natutulog. Bago po tayo magsimula, kung sa tingin ninyo ay mahalaga ang impormasyong ito, hinihikayat ko po kayong makibahagi. Kung ang ibinabahagi ko ay tumatatak sa inyo, ipaalam ninyo sa akin sa pamamagitan ng pag-type ng isa sa mga komento. Kung hindi naman po, i-type ang 0. Lubos ko pong pinapahalagahan ang inyong puna at nais kong patuloy na mapabuti ang aking ibinabahagi sa inyo. Simulan po natin sa isa sa pinakamadalas makaligtaan ngunit napakahalagang pundasyon ng kalusugan ng kalalakihan habang kayo'y tumatanda, ang pananatiling aktibo ng inyong ari. Opo, kahit na hindi madalas o posible, ang pakikipagtalik ang isang gawin na ito ay maaaring mapanatili hindi lamang ang paggana nito, kundi pati na rin ang inyong pakiramdam ng pagkalalaki at sigla. Paano manatiling aktibo sa sexual na aspeto kahit sarilinan lamang? Habang tumatanda ang mga lalaki, marami ang nag-aakala na normal lang ang pagbaba ng sexual na aktibidad. Bagamat totoo na maaaring humina ang mga hormone at pagnanasa, ang ideya na ang sex o ereksyon ay hindi na mahalaga ay isa sa mga pinakamasamang kasinungalingan na ating tinanggap tungkol sa pagtanda. Ang inyong ari, tulad ng inyong mga kalamnan o utak, ay nangangailangan ng regular na paggamit upang manatiling gumagana. Kailangan nito ng dugong mayaman sa oxygen para mapalusog ang mga tissue at mapanatili ang malusog na tugon ng nerbiyos. Kapag tuluyan ng huminto ang pagkakaroon ng ereksyon, ang mga tissue ay maaaring magsimulang umurong tumigas o magkaroon ng peklat, isang proseso na madalas hindi napapansin hanggang sa ito'y hindi na maibabalik. Ngunit narito po
ang nakapagpapasiglang katotohanan, hindi ninyo kailangan ng kapareha para mapanatiling malusog ang mga bagay-bagay. Kahit na hindi kayo kasalukuyang sexual na aktibo, kasama ang iba ang masturbasyon ay nananatiling isang ganap na balido at medikal na inirerekomendang paraan upang mapanatili ang kalusugan ng ari. Nakakatulong ito na pasiglahin ang daloy ng dugo, pinoprotektahan ang tissue, at sinusuportahan pa ang inyong kalooban sa pamamagitan ng pagpapalabas ng mga feel-good hormones. At para sa mga lalaking nahihirapang magkaroon ng ereksyon, nang mag-isa ang mga aparato tulad ng vacuum erection pump na ginagamit ilang beses lamang sa isang linggo ay maaaring magbigay ng parehong mahalagang oxygenation at mapanatiling gumagana ng maayos ang mga tissue. Mayroon din itong malalim na personal na aspeto. Ang pagpapanatili ng sexual na paggana ay higit pa sa pisikal na kakayahan. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng kumpiyansa, pagkakakilanlan at koneksyon sa inyong pakiramdam ng pagkalalaki. Napakaraming lalaki ang hinahayaang nakawin ng kahihiyan o katahimikan ang mga taon ng makabuluhang intimasya o pagpapahayag ng sarili. Huwag po kayong maging isa sa kanila. Ang ilan sa aking mga mas matatandang pasyente ay nagsabi sa akin na naramdaman nilang masyado na silang matanda para pangalagaan pa ito hanggang sa napagtanto nila kung gaano karaming saya at lakas ang kanilang nabawi sa muling pakikipag-ugnayan sa kanilang sariling katawan. Hindi po ito tungkol sa pagganap. Ito'y tungkol sa presensya. Ngayon, kung ang pananatiling aktibo ng inyong ari ay tungkol sa pagpapanatili nitong buhay, ang susunod na hakbang ay tungkol sa pagpapanatili nitong ligtas. May isang simpleng pang-araw-araw na gawi na maaaring lubos na makabawas sa inyong panganib ng impeksyon at maging kanser, ngunit karamihan sa mga lalaki ay ganap itong binabalewala. Pag-usapan po natin yan sa susunod. Kung narito pa rin kayo at ang mga pananaw na ito ay tumatatak sa inyo, mag-iwan po ng isa sa mga komento para malaman kong kasama ko pa rin kayo. Ngayon, magpatuloy po tayo. Magsagawa ng pang-araw-araw na kalinisan kahit hindi aktibo sa sexual, isa sa mga pinakapangunahin ngunit kritikal na napapabayaang aspeto ng kalusugan ng ari ay ang kalinisan. At hindi lamang ito alalahanin para sa mga mas bata o sexual na aktibong kalalakihan. Para sa mga mas matatandang lalaki, lalo na sa mga higit sa edad na 60, ang kalinisan ay nagiging mas mahalaga pa. Habang natural na humihina ang immune system sa pagtanda, ang inyong katawan ay nagiging mas madaling kapitan ng mga impeksyon, iritasyon, at maging ng mga seryosong kondisyon tulad ng kanser sa ari. Sa katunayan, ipinapakita ng mga pag-aaral na ang hindi maayos na kalinisan ng ari ay isa sa mga pangunahing salik ng panganib para sa bihirang, ngunit mapangwasak na sakit na ito, at ang mga bansang may mababang kamalayan sa kalinisan ay madalas na may pinakamataas na antas nito. Nagsisimula ang tamang kalinisan sa isang simpleng bagay, araw-araw na paghuhugas. Gumamit ng maligamgam na tubig at banayad, walang pabangong sabon, isang bagay na malumanay tulad ng glycerin-based o pH neutral. Kung kayo po ay hindi tuli, mahalagang dahan-dahang iurong ang foreskin balat sa dulo ng ari
at linisin ang ilalim nito kung saan maaaring maipon ang mga sekresyon at lumikha ng kapaligiran para sa pagdami ng bakterya at fungus. Pagkatapos maghugas, siguraduhing patuyuing mabuti lalo na sa mga tupi-tupi ng balat dahil ang pamamasa ay maaaring humantong sa iritasyon o impeksyon. Kung limitado po ang inyong pagkilos o may rayuma, isaalang-alang ang paggamit ng malambot na espongha na may hawakan o tanungin ang inyong tagapagbigay ng pangangalaga tungkol sa mga paraan ng tinulungang kalinisan. Mahalaga rin pong maghugas pagkatapos ng anumang sexual na aktibidad, kasama man ang kapareha o mag-isa. Ang mga likido tulad ng pawis, semilya, lubricant o likido mula sa ari ng babae ay maaaring makabago sa natural na balanse ng bakterya sa balat at humantong sa hindi komportableng pakiramdam o impeksyon kung hindi lilinisin. Kahit na isipin ninyo mamaya ko na yan gagawin, ang paglalaan ng ilang minuto kaagad pagkatapos ay maaaring makagawa ng malaking pagkakaiba sa inyong pangmatagalang kalusugan. At tandaan po, ang pangangalaga sa inyong kalinisan ay hindi lamang isang rutina. Ito ay isang anyo ng paggalang sa sarili. Nagpapadala ito ng mensahe sa inyong katawan na ito'y karapat-dapat pa ring alagaan, anuman ang inyong edad o antas ng sexual na aktibidad. Ang kalinisan ay hindi tungkol sa pagiging banidoso. Ito'y tungkol sa sigla. Ngayon, ang pagpapanatiling malinis ng inyong ari ay isang bagay, ngunit alam niyo po ba na mayroong isang napaka-espesipikong paraan kung paano nasasaktan ng mga lalaki ang kanilang ari habang nakikipagtalik nang hindi nila namamalayan, at na ito ay maaaring humantong sa permanenteng pagkurba. Ang ibabahagi ko sa susunod ay maaaring makagulat sa inyo. 3. Iwasan ang pakikipagtalik nang hindi ganap na matigas ang ari. Ito'y isang bagay na hindi masyadong iniisip ng karamihan sa mga lalaki, ang pakikipagtalik kahit na hindi pa sapat ang tigas ng kanilang ereksyon. Siguro dahil sa pananabik presyon na magpakitang gilas o simpleng hindi namamalayan ang potensyal na pinsala. Ngunit ang katotohanan po, ang pagsubok na pumasok habang bahagya lamang ang tigas ng ari ay naglalagay sa inyong ari sa seryosong panganib para sa panloob na pinsala. Hindi tulad ng ibang mga kalamnan o tissue sa katawan, ang erectile tissue sa loob ng inyong ari ay delikado. Kapag hindi ito ganap na matigas, mas madali itong bumaluktot at hindi sa mabuting paraan. Ang paulit-ulit na presyon o pagbaluktot habang nakikipagtalik sa ganitong estado ay maaaring magdulot ng maliliit na punit, micro tears, sa kaloob-looban ng ari kahit na hindi kayo nakakaramdam ng sakit kaagad. Sa paglipas ng panahon, ang maliliit na pinsalang ito ay maaaring humantong sa pagbuo ng peklat na tissue. Dito na nagiging mas seryoso ang mga bagay. Ang peklat na tissue ay maaaring tumigas at bumuo ng mga plaka-plaques na kalaunan ay hahantong sa Peyronie's disease, isang kondisyon kung saan ang ari ay kumukuba, minsan ay masakit tuwing may ereksyon. Maaari itong makaapekto hindi lamang sa inyong kakayahang magkaroon ng kasiyasiyang pakikipagtalik, kundi pati na rin sa inyong kumpiyansa at pangkalahatang pagtingin sa sarili. Ang nagsisimula bilang isang maliit na insidente ay maaaring maging isang pangmatagalang kondisyon na madalas nangangailangan
ng medikal na paggamot o operasyon para mapamahalaan. Kung sakaling nahihirapan kayong makamit ang matigas na ereksyon, huwag pong pilitin ang pakikipagtalik. Sa halip, tingnan ito bilang isang senyales mula sa inyong katawan, isa na karapat-dapat sa inyong atensyon, hindi sa inyong pagkadismaya. Mayroong mga epektibo at ligtas na paggamot na magagamit ngayon, mula sa mga resetang gamot hanggang sa vacuum therapy at mga iniiniksyon na solusyon. Maraming kalalakihan ang nakabawi ng malakas at pangmatagalang ereksyon hanggang sa kanilang edad, 70s at 80s, sa tulong ng tamang gabay. Ang pinakaimportante po ay simple, huwag kailanman ituring ang bahagyang tigas na ari bilang sapat na. Masyadong mahalaga ang inyong kalusugan at ang mga panganib ay masyadong totoo. Bigyan po ng oras pakinggan ang inyong katawan at humingi ng tulong kung kinakailangan. Ang pagprotekta sa inyong paggana ngayon ay nangangahulugan ng pagpapanatili ng inyong kalayaan at intimasiya sa hinaharap. Ngunit ang pagprotekta sa inyong pisikal na kalusugan ay hindi lamang tungkol sa katawan. Ito rin ay tungkol sa inyong utak. May isang modernong gawi na tahimik na binabago ang inyong mga sexual na tugon at nag-iiwan sa maraming mas matatandang lalaki na pakiramdam ay walang koneksyon at manhid. At karamihan sa kanila ay hindi man lang namamalayan na ito ang sanhi. Suriin po natin yan sa susunod. Fourth, limitahan ang panonood ng pornografiya, kumonekta muli sa tunay na pagnanasa. Sa digital na panahon, mas madali na ngayong makakuha ng adult content. At para sa maraming mas matatandang lalaki, lalo na sa mga maaaring nakakaramdam ng pag-iisa o kawalan ng koneksyon sa intimasiya, ang pornografiya ay maaaring parang isang hindi nakapipinsalang libangan. Ngunit ang hindi namamalayan ng karamihan sa mga lalaki ay ang palagian at pangmatagalang pagkakalantad sa pornografiya, lalo na kapag ito ay nagiging pangunahing pinagmumulan ng pagkasabik, ay maaaring aktwal na magpamanhid sa inyong natural na mga sexual na tugon sa paglipas ng panahon. Maaari nitong gawing hindi gaanong kasiyasya ang tunay na intimasya, mas mahirap simulan, at kahit pisikal na mas mahirap tugunan. Ang inyong utak, tulad ng inyong katawan, ay hinuhubog ng pag-uulit. Kapag paulit-ulit kayong tumutugon sa mabilis at sobrang nakaka-stimulate na visual content, ang inyong utak ay nagsisimulang mangailangan ng parehong antas ng pagiging bago para makaramdam ng kasabikan. Ang tunay na koneksyon sa tao, kasama ang lahat ng imperfection nito at mas mabagal na ritmo, ay maaaring magsimulang maging parang matabang o hindi interesante kumpara rito. Ito po ay tinatawag na desensitization, at nakikita ko ito ng mas madalas sa mga lalaking higit sa 60 na nagtataka kung bakit hindi na nila nararamdaman ang parehong kislap kahit na maayos namang gumagana ang kanilang katawan. Mayroon din itong psikolohikal na epekto. Ang pag-asa sa pornografiya para sa kasiyahan ay maaaring unti-unting humantong sa pakiramdam ng pagkakasala, pag-iisa, o kahit na pagdepende. Ang ilang mga lalaki ay nawawalan ng kumpiyansa sa kanilang kakayahang kumonekta sa isang kapareha o nagsisimulang matakot na ang kanilang pagkasabik ay hindi gagana sa isang tunay na sitwasyon.
Ang pagputol sa siklong iyon ay nagsisimula sa kamalayan. Hindi po ibig sabihin nito na kailangan ninyong tuluyang alisin ang adult content kung ayaw ninyo, ngunit nangangahulugan ito ng pagiging tapat sa inyong sarili tungkol sa kung paano ito nakakaapekto sa inyong katawan, inyong mga emosyon at inyong mga relasyon. Kung napansin ninyo na ang inyong pagnanasa ay parang mas mahina ang inyong mga ereksyon, ay hindi na tulad ng dati o simpleng pakiramdam ninyo ay walang koneksyon sa inyong sexual na sarili, ang pagbabawas ng inyong pag-asa sa pornografiya ay maaaring ang unang hakbang patungo sa tunay na intimasya muli. Maraming lalaki ang nagugulat kung gaano kabilis bumabalik ang kanilang natural na sensitibidad at interes kapag sila ay nagpahinga muna. Ngayon, napag-usapan na natin ang isip at kung paano ito nakakaapekto sa katawan. Ngunit ang katotohanan po, ang pinakamakapangyarihang salik sa inyong sexual na kalusugan ay hindi mental o emosyonal. Ito'y isang bagay na mas pangunahin pa, ngunit madalas na napapabayaan ang inyong pang-araw-araw na pamumuhay. At ang ibabahagi ko sa susunod ay maaaring magbago kung paano ninyo tinatrato ang inyong buong katawan simula ngayon. Kung nanonood pa rin kayo at nakikita ninyong mahalaga ang mga pananaw na ito, magkomento po ng isa sa ibaba. Gusto ko pong malaman na kasama ko pa rin kayo. Magpatuloy na po tayo ngayon. 5. Ang inyong pamumuhay ay katumbas ng inyong kakayahan. Kapag iniisip ng mga lalaki ang tungkol sa kalusugang sexual, madalas silang naghahanap ng mabilisang lunas, mga tableta, suplemento o mga aparato na nangangako ng mabilis na resulta. Ngunit pagkatapos ng mga dekada sa larangang ito, masasabi ko po sa inyo nang may katiyakan na ang pinakamakapangyarihang impluwensya sa inyong sexual na kakayahan ay hindi matatagpuan sa isang reseta. Matatagpuan ito sa inyong pang-araw-araw na mga gawi, ang inyong pamumuhay, ang paraan ng inyong pagkain, pagtulog, pagkilos, at pamamahala sa stress ay may direkta at nasusukat na epekto sa kung gaano kahusay gumaganap ang inyong katawan, lalo na pagdating sa mga ereksyon at libido. Simple lang po ang dahilan, ang inyong ari ay bahagi ng isang komplikadong sistema ng mga ugat, vascular system. Ang mga ereksyon ay umaasa sa malusog na daloy ng dugo, balanseng mga hormone, at mahusay na paggana ng nerbiyos na lahat ay hinuhubog ng kung paano kayo namumuhay. Kung kayo po ay naninigarilyo, sinisira ninyo ang inyong mga daluyan ng dugo. Kung kayo ay sobra sa timbang o kumakain ng diet na mataas sa asukal, pinapataas ninyo ang inyong panganib sa diabetes at sakit sa puso, dalawa sa mga pangunahing sanhi ng erectile dysfunction. Ang labis na pag-inom ng alak ay nakakagambala sa inyong mga hormone at nagpapamanhid ng sensitibidad. Ang talamak na stress o hindi sapat na tulog ay humahantong sa pagkapagod, mababang testosterone, at kawalan ng interes sa intimasya. Sa kabilang banda, ilang tuloy-tuloy na pagbabago lamang sa pamumuhay ay maaaring lubos na mapabuti ang inyong kakayahan kahit na kayo ay nasa edad 60s, 70s o higit pa. Magsimula po sa paglalakad ng 20 minuto bawat araw. Manatiling hydrated o uminom ng sapat na tubig. Kumain ng mga whole foods, maraming gulay, walang taba na protina at masusustansyang taba.
bawasan ang mga processed sugar at alak. Bigyang prioridad ang pagtulog. At pinakamahalaga, itigil ang paninigarilyo kung ginagawa ninyo pa ito. Ito ay isa sa mga pinakamasamang gawi sa kalusugan ng puso at sexual. Hindi pa po huli para magsimula. Nagkaroon na ako ng mga pasyente na nasa huling bahagi ng kanilang 70s na naibalik ang mga taon ng mahinang paggana sa pamamagitan lamang ng pagbabago kung paano nila inaalagaan ang kanilang sarili, hindi dahil gusto nilang magmukhang bata, kundi dahil gusto nilang makaramdam na buhay konektado at may kumpiyansa muli. Ang kalusugang sexual ay hindi nangangailangan ng perpeksyon. Nangangailangan ito ng pagiging tuloy-tuloy at pangangalaga. Ngunit higit sa diet, ehersisyo at mga gawi, may isang tahimik na kilos na halos walang sinumang pinag-uusapan. Gayunpaman, maaari itong tahimik na nakakasira sa inyong mga ereksyon gabi-gabi habang kayo'y natutulog. Ito'y banayad, madaling ayusin at maaaring ito ang nawawalang bahagi sa inyong paglalakbay para sa kalusugang sexual. Pag-usapan po natin yan sa susunod. Dagdag na payo bonus tip, matulog nang hindi nagsusuot ng masikip na panloob. Maaaring parang maliit na detalye lamang ito, ngunit ang inyong isinusuot sa pagtulog o hindi isinusuot ay maaaring magkaroon ng tunay na epekto sa inyong kalusugang sexual. Karamihan sa mga lalaki ay hindi nag-iisip ng 2 beses tungkol sa pagsusuot ng masisikip na brief o hapit na pantulog sa gabi, ngunit ang paggawa nito ay maaaring hindi namamalayang nagdudulot ng presyon sa ari habang natutulog, lalo na tuwing may natural na mga ereksyon sa gabi. Ang mga kusang ereksyon na ito na nangyayari ng ilang beses sa isang gabi ay talagang isang malusog na senyales. Pinapanatili nitong dumadaloy ang dugo sa erectile tissue na tumutulong upang mapanatili ang pagkaelastiko at paggana nito. Ngunit kapag ang natural na prosesong iyon ay sinasalubong ng palagiang presyon o paghihigpit, maaari itong magresulta sa maliliit at paulit-ulit na pinsala sa tissue ng ari. Sa paglipas ng panahon, ang mababang antas na traumang ito ay maaaring humantong sa pagbuo ng panloob na peklat na tinatawag naming fibrosis na kalaunan ay maaaring mag-ambag sa Peyronie's disease. Iyon po ang parehong kondisyon na nabanggit kanina, kung saan ang peklat na tissue ay nagdudulot ng pagkurba, hindi komportableng pakiramdam, at kahit sakit tuwing may ereksyon. At ang pinaka nakakabahala, maaaring hindi ninyo ito mapansin hanggang sa huli na ang lahat. Maraming lalaki ang nag-aakala na ang kanilang damit pantulog ay hindi posibleng makaapekto sa isang bagay na kasing halaga ng kanilang sexual na paggana, ngunit ang katotohanan ay ang maliliit na gawi na paulit-ulit gabi-gabi ay maaaring tahimik na humubog sa inyong pangmatagalang kalusugan. Ang solusyon po ay napakasimple: matulog nang walang saplot o magsuot ng napakaluwag na panloob, isang bagay na nagpapahintulot sa ari na malayang gumalaw nang walang pagkaipit. Maaaring kakaiba ito sa simula, lalo na kung nakasanayan ninyong magsuot ng brief sa buong buhay ninyo, ngunit maraming lalaki ang mabilis na nakikitang mas komportable at nakakapresko ito. Ang ilan ay nag-uulat pa ng mas mahimbing na tulog, pinabuting sirkulasyon
at mas kaunting iritasyon o sensitibidad sa paligid ng singit. Ito po yung uri ng banayad na pagbabago na hindi makikita sa bote ng reseta o sa polyeto ng opisina ng doktor, ngunit nagsasalita ito sa puso ng mabuting kalusugan, kamalayan, pag-iwas at pangangalaga. Ang pinakamaliit na pagbabago ay maaaring makagawa ng pinakamalaking pagkakaiba kapag ginawa ito ng tuloy-tuloy at may intensyon. Konklusyon, isang panghabambuhay na pangako sa inyong sarili. Kung umabot po kayo hanggang dito, nangangahulugan ito na pinapahalagahan ninyo ang inyong kalusugan, ang inyong kasarinlan at ang kalidad ng inyong buhay. Iyan pa lamang ay naglalagay na sa inyo sa unahan. Napakaraming lalaki, lalo na habang sila'y tumatanda, ang sinasabihan, direkta man o hindi direkta, na ang kalusugang sexual ay isang bagay na dapat bitiwan, sukuan o tahimik na ibaon sa ilalim ng kahihiyan o katahimikan. Ngunit nais ko pong ipaalala sa inyo, hindi po iyan ang katotohanan. Ang pangangalaga sa inyong ari ay hindi lamang tungkol sa sex. Ito ay tungkol sa dignidad, kumpiyansa at kakayahang maging kayo mismo. Napag-usapan po natin ang 5 mahahalagang hakbang pananatiling aktibo sa sexual na aspeto para mapanatili ang malusog na daloy ng dugo, paggawa sa pang-araw-araw na kalinisan bilang isang hindi mapag-uusapang gawi, pag-iwas sa mga panganib ng pakikipagtalik ng hindi ganap na matigas ang ari, paglilimita sa mental na epekto ng labis na pornografiya at pagyakap sa mga pagbabago sa pamumuhay na sumusuporta hindi lamang sa inyong mga ereksyon kundi sa inyong buong katawan. At nagdagdag po tayo ng isang ekstra, ang pagtulog ng walang masikip na panloob para protektahan kayo sa mga oras na ang inyong katawan ay gumagawa ng pinakamaraming pagpapagaling. Wala po sa mga hakbang na ito ang komplikado. Hindi nila kinakailangan ang kabataan, kayamanan o perpektong kalusugan. Ang kailangan po nila ay kamalayan at isang desisyon na patuloy na magpakita para sa inyong sarili kahit sa mga huling kabanata ng buhay. Hindi lamang po ito mga payo sa kalusugan. Ito ay maliliit na gawa ng paggalang sa sarili. Ito ay mga senyales sa inyong katawan at isipan na hindi pa kayo tapos na, nagmamalasakit pa rin kayo, na mahalaga pa rin kayo. Nakakita na po ako ng mga lalaki sa kanilang edad, 60s, 70s at kahit 80s na nabawi ang kanilang sigla sa pamamagitan ng paggawa ng mga pagbabagong ito. At hindi ito tungkol sa pagiging ibang tao. Ito ay tungkol sa pagbabalik sa kung sino talaga sila nang walang sakit, kahihiyan o limitasyon. Kaya narito po ang isang mahalagang aral sa buhay mula sa aking mga taon bilang doktor, ang inyong kalusugan sa lahat ng anyo nito ay isang tuloy-tuloy na paglalakbay, hindi isang destinasyon. Bawat araw ay nag-aalok ng bagong pagkakataon na gumawa ng mga pagpiling nagpaparangal sa kung sino kayong lalaki at sa kung sino pang lalaki ang nais ninyong maging. Kung mayroon pong tumatak sa inyo sa mensaheng ito, huwag po ninyong hayaang maglaho ito. Gumawa ng isang hakbang, ngayon isa lang, pagkatapos isa pa bukas. Dahil ang tunay na kalusugan ay hindi nagmumula sa isang malaking sandali. Nagmumula ito
sa mga pagpiling ginagawa ninyo bawat araw para mabuhay ng may lakas, katapatan at intensyon. Tandaan po, hindi pa huli para pangalagaan ang lalaking dati pa man ay kayo na. Hinihikayat ko po kayong ibahagi ang inyong mga saloobin o kung alin sa mga puntong ito ang pinakatumatak sa inyo sa mga komento sa ibaba. Kung ang mensaheng ito ay may kahulugan sa inyo, mangyaring isaalang-alang ang pagsunod para sa mas tapat at praktikal na payo sa kalusugan na idinisenyo para sa mga kalalakihang tulad ninyo. At huwag po ninyong sarilinin ito, ibahagi ito sa isang kaibigan, kapatid o anak na maaaring kailangang marinig din ito. Simula pa lamang po ito ng kung ano ang maaari nating makamit ng sama-sama para sa inyong kapakanan.